Bro, aminin natin. Sa mundo ngayon parang kasalanan na kapag marunong kang maghintay, kapag hindi ka nagmamadali, kapag hindi ka agad nagbibigay ng emosyon, parang sinasabi ng mundo, kung gusto mo ipakita mo agad, kung mahal mo ibigay mo lahat, kung interesado ka patunayan mo. Pero may isang tahimik na katotohanan na bihirang pag-usapan. Ang mga lalaking hindi nagmamadali, sila ang hinahabol. Hindi dahil suplado sila, hindi dahil pamisteryo sila, kundi dahil buo sila kahit walang naghihintay sa kanila. At dito papasok yung topic natin ngayon. Kapag marunong kang maghintay, siya ang unang bibigay. Hindi ito pick-up line. Hindi ito tactic. Hindi ito pang manipulate. Ito ay tungkol sa self-control, self-respect at emotional discipline. At kung lalaki ka na pagod na sa mixed signals, one-sided effort, pagiging taken for granted, makinig ka hanggang dulo. Bakit naubos ang mga lalaki? Brotas, tingnan natin ang pattern. Karamihan sa lalaki, mabuti ang intensyon. Walang masamang balak, gusto lang magmahal. Pero bakit maraming lalaki ang nauuwi sa pagod, frustration, resentment? Tanong na saan ako nagkulang. Ang sagot, masyado silang maaga nagbigay. Oras pa lang, ubos na. Emosyon pa lang, lantad na. Plano pa lang, kasama na agad ang babae. Hindi pa nga malinaw kung interesado talaga siya. At dito nagkakaproblema. Kapag ibinigay mo lahat ng wala pang hinihingi, nagiging normal ka. Hindi special. Hindi pinaghihirapan. Hindi ito kasalanan ng babae. Hindi rin ito dahil masama sila. Ito ay human psychology. Ang isip ng tao, lalaki man o babae, mas pinapahalagahan ang bagay na may effort, may delay, may uncertainty. Kapag alam niyang andyan ka kahit anong mangyari, wala ng urgency. At kapag wala ng urgency, nawawala ang attraction. Stoicism, ang sining ng paghihintay. Bro, maraming maling akala tungkol sa stoicism. Akala ng iba, cold yan. Walang pakialam. Detached sa emosyon. Hindi. Ang stoicism ay hindi pagpatay ng emosyon. Ito ay pamumuno sa emosyon. Ang stoic na lalaki, may nararamdaman, may gusto, may attraction. Pero hindi siya alipin ng nararamdaman niya. Kapag may babae siyang gusto, hindi siya nagpapanik, hindi siya nag-o-overinvest, hindi siya nawawala sa sarili. Ang tanong niya lagi, aligned ba ito sa values ko? May respeto ba dito? Buong-buo pa ba ako? At kapag ang sagot ay hindi, kaya niyang maghintay o kaya niyang umatras. At bro, ramdam ng babae yan. Hindi nila alam i-explain, pero nararamdaman nila kapag ang lalaki ay grounded, kalmado, sila emotionally stable. At yan ang klase ng lalaking nagbibigay ng emotional safety. Ang malalim na nature ng babae. Bro, pakinggan mo to ng maigi. Ang babae, hindi sila nahuhulog sa lalaki dahil sa dami ng effort. Nahuhulog sila sa lalaki dahil sa pakiramdam. At ang pakiramdam na pinakamakapangyarihan, security mixed with mystery. Kapag masyado kang available, walang mystery. Kapag masyado kang nagbibigay, wala nang discovery. Pero kapag kalmado ka, hindi nagmamadali, hindi nagpupumilit, may tanong sa isip nila, bakit hindi siya takot mawala ako? At dito pumapasok ang instinct. Ang babae, natural silang mag-test. Hindi para saktan ka, kundi para malaman kung gaano ka ka-stable. At ang lalaking marunong maghintay, lagi niyang napapasa ang test, kahit hindi niya alam na may test pala. Bakit sila ang unang bibigay? Bro, linawin muna natin ang isang bagay. Kapag sinabi nating siya ang unang bibigay, hindi ito tungkol sa ego. Hindi ito tungkol sa power trip. Hindi ito tungkol sa panalo o talo. Ito ay natural na response sa lalaking buo ang sarili. Maraming lalaki ang naguguluhan dito kasi akala nila, kailangan kong iparamdam na wala akong pakialam. Kailangan kong magpaka-cold. Kailangan kung ipakita na mas mataas ako. Hindi ganon. Ang totoo. Ang lalaking dahilan kung bakit ang babae ang unang nagbibigay ay hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil hindi siya dependent. At bro, malaki ang diferensya nun. Ang emotional na dynamics sa simula. Sa simula ng kahit anong connection, may natural na tensyon. Sino ang mas interesado? Sino ang mas invested? Sino ang mas may kailangan? Hindi ito laro. Ito ay subconscious. Kapag mas ramdam ng babae na mas kailangan mo siya,
Mas umaasa ka sa responsa niya. Mas affected ka sa kilos niya. Automatic, bumababa ang emotional leverage mo. Hindi dahil masama siya, kundi dahil ang taong may mas kaunting kailangan, siya ang mas may kalmadong posisyon. At bro, ang kalmado ay attractive. Bakit nila nararamdaman ang kakulangan? Kapag masyado kang nagbibigay, mabilis mag-reply, laging available. Sobra ang effort, kahit hindi pa malinaw. May subtle na mensahe kang ipinapadala. Importante ka sa buhay ko kahit hindi ka pa pumipili. At sa isip ng babae, kahit hindi niya verbalize, nandyan ka naman kahit anong mangyari. Walang urgency, walang takot na mawala ka, walang dahilan para mag-invest agad. Pero kapag marunong kang maghintay, ibang mensahe ang naipapadala mo. May buhay ako, may direksyon ako, at hindi ka requirement para maging buo ako. Delayed gratification at masculine discipline. Bro, may isang bagay na pinagkaiba ng batang lalaki at ng lalaking buo na. Impulse control. Ang batang lalaki gusto lahat ngayon. Parasitiutin, date karende. Sagot ngayon, lambing neuskin, assurance ngayon. Ang lalaking buo marunong maghintay. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil kaya niyang i-delay ang gratification. Ito ang isa sa pinaka-underrated na katangian ng tunay na masculine energy. Kapag marunong kang maghintay, hindi ka alipin ng emosyon, hindi ka alipin ng validation, hindi ka alipin ng takot na maiwan. At bro, ramdam ng babae diyan kahit wala kang sabihin. May kakaibang bigat ang lalaking hindi nagmamadali. Parang sinasabi ng presensya niya, hindi ako desperado, hindi ako kulang. At sa mundo kung saan maraming lalaki ang emotionally gutom, ang lalaking busog sa sarili niya ay nagiging rare. At ang rare hinahanap. Pagkakaraniwang pagkakamali ng lalaki. Bro, kung magiging totoo lang tayo, hindi naman tayo nasasaktan dahil sa babae. Nasasaktan tayo dahil sa sarili nating desisyon. Hindi ito paninisi. Ito kumari macho. Pagkakamali 1. Ginagawang sentro ng buhay ang babae. Ito ang pinaka-common. Kapag may dumating na babae, nababawasan ang oras sa kaibigan, napapabayaan ang goals, tasong surutiti. Dahil tahani, nawawala ang routine. Hindi mo namamalayan, unti-unti kang nawawala sa sarili mo. At bro, kahit mahal ka ng babae, hindi niya kayang igalang ang lalaking walang sariling mundo. Kasi sa subconscious level, nararamdaman niya, kung nawala ako, ano matitira sa kanya? At kung wala, nagiging mabigat ka sa kanya. Pagkakamali 2. Pagbibigay na may inaasahang kapalit, ito ang tahimik na nakakasira. Hindi mo sinasabi, pero umaasa ka. Nagbibigay ka ng oras, pero umaasa ka ng lambing. Nagbibigay ka ng effort, pero umaasa ka ng assurance. At kapag hindi bumalik, doon ka nasasaktan. Bro, ang nagbibigay na may expectation, kahit gaano kabuti ang intensyon, nagiging emotionally manipulative. Hindi mo sinasadya, pero ramdam yon. Paano maghintay ng tama? Bro, linawin natin. Ang tamang paghihintay ay hindi tahimik na pagdurusa. Hindi rin ito emotional shutdown. Ito ay kalmadong presensya na may malinaw na hangganan. Una, may sariling direksyon. Ang lalaking marunong maghintay ay may ginagawa sa buhay. May goals. May routine. May pinupuntahan. Hindi ka naghihintay sa reply. Naghihintay ka sa sarili mong growth. Pangalawa, hindi ka reactive. Kapag nagbago ang mood niya, hindi ka sumasabay. Hindi mo tinatanong agad. Hindi mo iniimbestigahan. Kalmado ka lang. At bro, ang hindi reactive, siya ang emotionally stable. Pangatlo, present pero hindi available palagi. Andyan ka kapag nandyan ka. Pero hindi ka 24/7. Hindi ka ghost. Hindi ka clingy. Balance. At ang balance bihira. Pang-apat, marunong kang umatras ng tahimik kapag hindi na aligned. Hindi ka gumagawa ng eksena. Hindi mo kailangan ipaliwanag lahat. Minsan ang katahimikan ang pinakamalinaw na mensahe. Kapag siya na ang nagbibigay, bro, ito ang critical stage. Dito nagkakamali ang marami. Kapag siya na ang nagme-message, huwag kang mag-celebrate. Huwag kang magbago. Panatilihin mo ang pace mo. Kapag siya na ang nag-a-adjust, huwag mong abusuhin. Huwag mong gawing test. I-honor mo ang effort na kusang binibigay. Kapag sinayang, hindi na bumabalik. Kapag naging vulnerable siya, ito ang pinaka-delicate. Huwag kang maglaro. Huwag kang mag-feel powerful. Dito mo ipakita ang maturity mo. Consistency ang susi.
Ang attraction ay madaling simulan, mahirap panatilihin. Ang lalaking consistent sa ugali, siya ang nagiging safe harbor. Kung nakaabot ka dito, bro, ibig sabihin may sense sa'yo ang mensaheng to. Kung natutunan mo na, hindi magmadali, hindi maghabol, hindi magbigay ng hindi hinihingi. Ibig sabihin nasa tamang direksyon ka. Kung gusto mo pa ng ganitong usapan tungkol sa stoicism, relasyon, at tunay na self-respect ng lalaki, i-like mo ang video, mag-subscribe ka, i-comment mo kung anong topic ang gusto mong pag-usapan next. Hindi tayo nandito para maging simp, nandito tayo para maging buo.